Nakakita ka na ba ng ganitong barya? Sa unang tingin, aakalain mong foreign coin ito dahil sa nakaukit na United States of America. Pero kung titignan po nating mabuti, ito ay isang mahalagang bahagi ng ating nakaraan. Hindi lang ito basta barya o panukli. Ito po ay simbolo ng pagbabalik ng ating kalayaan. Kaya yan ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Aalamin po natin ang kwento sa likod ng 1944 coin na ito. Yan, bakit nga ba United States of America ang nakasulat sa naturang barya na ito? Kung mapapansin po natin, ito ay ang reverse side o likurang bahagi ng naturang barya na ito. At dito natin makikita ang malalaking letra na United States of America. At ang tanong ay bakit nga ba? Noong panahong ginawa ang naturang barya na ito, nasa ilalim pa tayo ng Commonwealth Government. Ibig sabihin, bagamat may sarili na tayong mga leader, teritoryo pa rin tayo ng Amerika. Ang disenyong nakikita natin sa gitna ay ang Commonwealth Coat of Arms. Makikita natin ang isang shield o kalasag na may tatlong bituin sa kanyang itaas na bahagi. Kung saan ay ito ay sumisimbolo sa Luzon, Visayas at saka Mindanao. Sa ibabaw naman ito ay may isang agila na nakadapo sa shield. Ang agila ay representasyon ito ng Amerika na nooy tumatayong tagaprotekta o sovereign power sa ating bansa. Ngayon ay ano po ba ang madilim at magiting na kasaysayan sa likod ng taong 1944? Yan, dako naman tayo sa pinaka-importanteng detalye sa ibaba nito kung saan ay ang taong 1944. Ayan, ang barya po pala na ito ay mula sa isang seller dito kay Carousel kung saan ay ibinebenta po niya ito sa halagang 2,000 pesos. Ayan mga kabarya. Ang baryang ito ay gawa po sa 75% na silver at saka 25% naman na copper. Pero alam mo bang hindi ito ginawa sa Pilipinas? Noong 1944, ang Maynila ay sakop ng mga Hapon at ang Manila Mint, yan, paggawaan po ng pera. Kapag sinabi nating Manila Mint, yan po yung paggawaan ng pera noon. At ito ay sarado at kontrolado ng mga kalaban. Ang umiikot na pera noon sa ating bansa ay ang tinatawag na Mickey Mouse money. Ito yung mga papel na pera ng mga Hapon na halos walang halaga dahil sa sobrang taas ng inflation. Dahil dito ang mga baryang tulad nito ay minint o ginawa sa Amerika, partikular sa San Francisco, Denver at saka Philadelphia. Mapapansin natin kung minsan na may maliit na letrang S o D sa gilid ng taon. Pero kung wala, galing ito sa Philadelphia. Ang mga baryang ito ay dinala pabalik dito sa Pilipinas ng mga puwersa ni General Douglas MacArthur noong liberation o pagpapalaya dito sa ating bansa mula sa mga Hapon. Ibinaon at itinago ng maraming Pilipino ang kanilang mga lumang pilak dahil kinukumpiska ito ng mga Hapon. Kaya't noong dumating ang mga Amerikano, dala ang milyong-milyong ganitong barya, ito ang naging hudyat na bumabangon na pumuli ang ating ekonomiya. Tinatawag din itong victory coins ng marami dahil kasabay ito ng tagumpay ng mga aliado. Kaya ayan po ulit mga kabarya, binebenta po ni seller ang kanyang old 5 cent 1944 dito na barya sa halagang 2,000 pesos. Ayan, ang masasabi ko po dyan o sa aking sariling opinyon ay ang halaga ng baryang ito ay hindi lamang po nasusukat sa presyo ng silver o sa numismatic value nito sa market.
Ang tunay na bigat nito ay nasa kwentong kanyang bitbit. Isipin mo, ang maliit na metal na hawak mo ngayon ay maaring naibulsa ng isang lolo na kakatapos lang makita ang pagdaong ng mga barko sa Leyte o naipambili ng pagkain noong panahon ng rehabilitation pagkatapos ng giyera. Ito ay isang tangible na koneksyon sa katapangan ng ating mga ninuno. Kaya kung mayroon ka nito, ingatan mo. Hawak mo ang isang piraso ng tagumpay ng Pilipinas. Maraming salamat sa panonood mga kabarya.